He didn't came down. Pwede. Anytime, pwede siyang bumaba. Pwede yan kalasin yung mga pako sa kamay niya. Pwede niyang kalasin ang mga pako sa paa niya at ipakita ang kanyang buong kadiyosan at pagkadiyos. Pero hindi po niya ginawa yon dahil meron siyang tungkulin na dapat niyang gawin sa buong sandaigdigan. Na kung tutuusin, lahat ng kasalanan ng buong mundo isinaklob, inilagay ng Diyos Ama sa kanyang katawan. Ng mga panahon na yon, iniwan na siya ng Diyos Ama. Hindi na matagalan ng Diyos Ama ang kasalanan na nasa kay Kristo Jesus na katawan during that time. And during that time, on the darkest hour in the history of mankind, kinakatawan tayong lahat ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, nire-represent po niya tayo. Hindi po ba? So, He became sin. He who knew no sin. Pero tayong mga makasalanan, naging righteousness tayo ng God dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, it's only a simple matter of thanking Him, of thanking Jesus dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Walang katulad, walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos na ipinamalas at ipinakita niya that moment sa pinakamadilim and yet pinakamaliwanag naman na parte ng kaluluwa ng mga taong naliwanagan ng gospel. Pero sa buong kasaysayan ng sandaigdigan, wala nang didilim pa. Alam po ba niyo yung ibig sabihin? Wala nang didilim pa sa history niyan. Sapagkat hindi nagbigay ng liwanag ang araw. Hindi nagbigay ng liwanag ang anumang pwedeng magningning na liwanag dahil ang creator ng buong universe ay pumanaw sa oras ng 3:00 ng hapon. Ng faithful day na yon, araw ng Miyerkules. Sabi nila, Biyernes siya namatay, pero no, kung talagang pagbabasihan mo, Jesus died on a Wednesday. So, ibig sabihin, kung anumang araw siya namatay, importante, ang pinaka-importante na matay siya para sa atin. At muli po siyang nabuhay. Dahil hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan because He is the author of life. He is the God of gods. He is the God of the universe. Our Lord Jesus Christ is so good. Tayo ang nagkasala, pero siya pa ang tumubos sa ating mga kasalanan para makasama niya tayo forever and ever. You know what? Pag ikaw ay naging Kristiyano, naging believer ka na Jesus, hindi na tayo magkakahiwalay pa ng Panginoong Jesucristo. Amen? So si Kristo, si Jesus, ibinaba siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya bumaba, siya ay ibinaba. Dahil ibinigay niya na yung kanyang spirit when He gave up the ghost and said, Father, into thy hands I commend my spirit. Okay? At after 3 days, hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan, kaya siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Kaya si Jesus ngayon, the same yesterday, today, and forever, and He will live forever and ever. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.